Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nangunguna pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang leading choice sa 2025 senatorial elections batay sa isinagawang survey ng Publicus Asia Incorporated. Lumalabas sa kanilang pahayag end-of-year survey, nakakuha si Duterte ng 48% sa mga respondents na gugustuhin siyang maging senador sa 2025 elections o voting predisposition, habang nananatiling nasa 59% ang trust rating nito. Sumusunod sa kanya si Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support o ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may parehong 44% para sa voting predisposition at trust rating. Kabilang din sa nasabing survey sina dating Vice President Leni Robredo, former Vice Presidential Candidate at cardiologist Dr. Willie Ong at si dating Presidential Candidate at former Manila Mayor Isko Moreno. Kasama rin sa listahan sina dating Senator Vicente Tito Soto III at Panfilo Ping Lacson. Napabilang din ang pangalan ni ngayoy Department of Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro sa naturang poll. Samantala, nananatili namang malapit sa puso ng mga lumahok ang mga kasalukuyang senador na sina Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa at Senator Pia Cayetano. Isinagawa ang survey mula November 29 hanggang December 4 ngayong taon na nilahukan ng 1,500 respondents sa buong bansa. Nagpahayag ng pagsuporta si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos Jr. sa pinirmahang Executive Order No. 51 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong maglikha ng Special Committee na tututok sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex at asexual o LGBTQIA+ affairs. Saad ng DILG, nagpapakita lamang ito sa pangako ng administrasyon sa pagsulong sa gender equality at inclusivity sa bansa. Dagdag pa ni Abalos, itutulak rin niya ang mga programa at polisiya na magsusulong para sa diversity, maging ang pagbibigay ng atensyon sa karapatang pantao sa lahat ng kasarian at pagkakakilanlan. Higit 500,000 metric tons ng imported rice ang nakatakdang dumating sa bansa ngayong buwan hanggang sa susunod na taon ayon kay Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Saad ni Navarro, nasa 76,000 metric tons ng rice mula Taiwan at India ang darating ngayong Disyembre hanggang Enero sa taong 2024 upang palakasin ang inventaryo ng pangunahing pagkain bilang paghahanda sa negatibong epekto ng El Niño phenomenon. Dagdag pa niya, nakatanggap na ng 1,000 metric tons o 20,000 bags ng rice mula sa Taiwan bago ang Kapaskuhan na parte sa ipinangakong halos kalahating milyong metric tons na bigas sa pagitan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at import permit holders. Paglilinaw pa ni Navarro, ang hinihintay naman na 75,000 metric tons mula sa India ay saklaw naman sa inilaan ng naturang bansa para sa Pilipinas matapos nitong aprubahan ang pag-export ng mahigit 1 milyong metric tons ng bigas sa 7 mga bansa. Samantala, inaasahan naman na makakatulong sa bansa ang imported rice upang magkaroon ng sapat na supply ng bigas hanggang sa susunod na anihan sa March 2024. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.